More! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R., bago ang lahat, ay gusto ko munang bumati ng isang magandang araw sa inyo, Popoy at Hasmin. Hindi ako dati masyadong nakikinig ng radyo. Pero nang minsang matsyempohan ko ang programa nyo, ay naging avid listener na ako. Popoy at Hasmin, ako ang breadwinner ng pamilya ko. Nakagraduate ako ng college dahil sa scholarship at pagtatrabaho bilang team leader ng isang call center company. May dalawang kapatid akong pinag-aaral. Si Mike, na nasa third year college, at si Mika naman, na nasa fourth year high school na. Mahirap, pero kailangan kong kayanin ang lahat para sa kanila. Wala naman ibang maaasahan sa aming pamilya, kundi ako lang. Ang nanay ko kasi ay walang trabaho, at pare-parehas kaming magkakapatid na lumaking walang tatay. Mahal ko sila. Kaya naman kahit anong pagod, kakayanin ko. Makapagtapos lang sila ng pag-aaral. Hi ate, kumain ka na? Nagluto ako ng paksiw na bangus para sa hapunan natin. Sige, hindi pa ako nakakakain ng hapunan eh. Tamang-tama. Hindi pa rin kasi kami kumakain eh. Hinintay ka namin. Sandali, maghahanda lang kami ha. Umupo ka muna dyan, mukhang pagod ka eh. Salamat. Kumusta naman yung pag-aaral ninyong dalawa? Okay naman ate. Exam namin sa susunod na linggo kaya dapat mag-aral na. Lalong-lalo na sa math. Itong si Kuya Mike kasi ayaw man lang ako tulungan mag-review. Paano kita tutulungan? May exam din ako. Siyempre, unahin ko yung grades ko kaysa sa'yo. Ewan ko sa'yo kuya, pero kung si Danny kayo magpapaturo sa'yo, for sure tuturuan mo agad. Manahimik ka nga dyan. Napakadaldal mo talaga kahit kailan. Oy, teka. Sino si Danica ha, Mike? Huwag mong sabihin may girlfriend ka na. Wala ate, kaibigan ko lang si Danica. Tinutokso lang kami ng mga kaibigan ko pero wala lang yun. Anong wala ka dyan? Nakita ko nga kayo sa mall na magkasama eh. If I know, nagde-date kayo. Siguro yung binigay ni ate na allowance sa'yo, yun siguro yung pinagde-date mo kay Danica. Hindi ah. Yung binibigay na allowance sa akin ni ate, para sa pag-aaral ko yun. Pero yung ibang pera ko, galing yun sa pag-tutor ko ng bata. Huwag kang ganyan. Pinagaya mo ko sa'yo. Oy, tama na. Tumigil na kayong dalawa dyan. Ito eh. Ayan na naman kayong dalawa eh. Para kayong mga aso't pusa pag mag-away. Ikaw naman, Micah, tigilan mo na nga tong kuya mo. Palagi mong iniinis kaya ayan, hindi ka tinuturuan. Oo nga. At ikaw naman, Mike, okay lang na may ligawan ka, pero siguraduhin mo namang hindi ka sasagutin para hindi ka magkaka-girlfriend. Pwede ba yun? Kaya nga ako manliligaw para mapasagot ko yung babae. Alam mo naman na ayokong nag-girlfriend at nagbo-boyfriend kayong dalawa, di ba? Kailangan mag-focus muna kayo sa pag-aaral ninyo. Paano kung may mangyari, ha? O ikaw, Mike, paano kung makabuntis ka? Ako sinasabi ko sa'yo, ha? Mag-iiba yung buhay mo. Siyempre, hindi ko hahayaan na takbuhan mo yung anak mo, di ba? Ako yung hahabol sa'yo ng itak kapag ginawa mo yun. Uy, syati naman oh. Di ako makakabuntis ng babae. Wala naman akong girlfriend oh. Paano yun? Sa panahon ngayon, kahit hindi girlfriend, nabubuntis pa rin. Kaya mag-ingat ka. Lalo na sa mga outing-outing na yan, ha? May mga kasamang inuman pa. Naku, dyan nagsisimula lahat. Ate naman, magtiwala ka sa akin. Matino ako. Ikaw kaya nagpalaki sa akin. Tsaka, alam mo naman priority ko yung pag-aaral para pag nakapagtapos na ako, tutulungan na kita sa gastusin dito sa bahay. Lalo na ngayon. Nakasanla yung bahay. Kuya, bakit pa sinabi? Ay, teka. Ano yung nakasanlang pinagsasabi mo dyan? Bakit nakasanla yung bahay? Ate, si mama kasi, paano pa to? Siguro mas maganda kung siya na lang po yung kausapin mo, ate. Darating na yun, maya-maya lang. Baka kasi sa amin magalit ni kuya eh. Ay, nako. Ano na naman ginawa ni mama? Diyos ko naman. Mama naman! Bakit yung bahay pa? Bakit hindi ka na lang humingi sa akin? Anak naman, paano ko hihingi sa'yo bago ka pa makapagbigay sa akin ng pera? Baon na ako sa sermon. Kaya yan, yung bahay na lang ang isinanla ko. Sasabihin ko naman sa'yo to eh. Ay, nako, Diyos ko naman, ang laking problema nito. Kumalma ka nga lang, Mara. Wala na kasi akong ibang naisip ng mga oras na yun eh. Sinisingil na ako ng mga amiga ko sa pinangutang nila sa akin nung nagkasino kami. Nagmamadali, kaya ayun, nalito ako. Ang una kong naisip, yung bahay. Sana naman kinausap niyo ako. Ipakancel niyo nga yung pagkakasanlaan nito. Babayaran ko na lang yung mga utang ninyo, ha? Huwag lang mawala tong bahay natin. Anak, medyo malaki yun. Kaya mo bang bayaran? Wala naman akong ibang choice, di ba?
Sige na. Kausapin nyo na yung mga kaibigan nyo at babayaran ko. Ako nang makikiusap na, hulug-hulugan ko na lang muna kung pwede. O, sige. Pasensya ka na, anak, ha? Sumakit na naman ang ulo mo nang dahil sa akin. Mama, sa susunod mag-isip-isip naman kayo ng mabuti. Hindi ko pinupulot sa kung saan-saan yung pera. Pinaghihirapan ko yun eh. Binibigyan ko naman kayo ng allowance, di ba? Yun yung pagkasyahin nyo. Saka, kung pwede lang, tigilan nyo na yung pagkakasino nyo dahil hindi naman tayo mayaman. Nagbabakasakali lang naman ako eh. Pantulong na rin sa'yo yun kung sakaling manalo. Okay lang ako, ma. Ang gusto kong tulong, yung wag na kayo magkasino, yun lang. Pwede po ba yun? Sige, anak. Huwag kang mag-alala. Huli na talaga to. Promise. Popoy at Hasmin, sobrang maluho ang nanay ko. Bisyo dito, disco doon. Marami siyang kaibigan na kasing edaran din lang niya. Mga nasa 50s. Siyempre ayaw niyang magpatalo. Kaya yung allowance na binibigay ko sa kanya ay mabilis na nauubos. Dahil sa nanay ko siya at ako ang provider ng pamilya, hindi ko magawang tanggihan ang mga hiling niya. Okay naman sana. Kaso sobra kong magbisyo siya, mama. Aalis siya ng mga alas 8 ng umaga at babalik ng mga alas 10 ng gabi. Kaya bago ko umalis ng bahay, sinisiguro kong may pagkain ang mga kapatid ko dahil hindi na talaga namin maaasahan si mama. Babe, okay ka lang? Kanina ka pa tahimik dyan eh. Pati yung pagkain mo, hindi mo ginagalaw. Sorry, babe. Ang dami ko lang kasing iniisip eh. Yung trabaho, yung mga gastusin ngayong buwan, tapos dumagdag pa si mama. O bakit? Ano naman nangyari? Ay nako, ang magaling kong nanay nagkasino kasama yung mga amiga niya. Nagkulang yung pera, kaya ayun, umutang. At nung nagkakasingilan na, isinanla yung bahay namin. Ano? Ay nako, ganyan na ganyan din yung reaction ko nung isang gabi. Buti na lang nagawan ko pa ng paraan, kaya hindi natuloy yung pagkakasanla. Kinausap ko yung mga kaibigan niya at mabuti na lang din pumayag na bayaran ko yung utang ni mama kahit uhulugan. Dahil kung hindi, naku, Diyos ko, baka sakali na kami nakatira ngayon. Magkano ba yung utang niya? Malaki. Basta napakalaki. At hindi ko alam kung ano pa yung pwede kong gawin para lang mabayaran yun. Okay, tutulungan kita. Tutulungan saan? Sa pagbabayad ng mga utang ng mama mo. Pagsasamahin natin yung pera natin para matapos na yung problema mo. Wag na, babe. Hindi mo naman problema to eh. Problema to ng pamilya ko. Babe naman, problema mo, problema ko na rin. Ayoko naman, nahayaan lang kita kung may maitutulong naman ako. Tapos ano, sa'yo ako magkakautang. Wag na. Eh di wag mo nang bayaran, as simple as that. Hindi no, ayoko. Mali ang sinabi mo. Ang utang, utang. Saka, ayoko may masabi sa akin si tita saka si tito kapag nalaman nilang nagbigay ka ng pera para sa problema ng pamilya ko. Hindi maganda yung Gian. Di ba ang sabi ko naman sa'yo, what is mine is yours. Correction, hindi pa tayo mag-asawa ha. Wala pa tayong conjugal property para sabihin mo yan sa akin. Girlfriend mo pa lang ako, okay? Girlfriend. Okay. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin yung marriage proposal ko sa'yo? Ilang taon pa bang hihintayin ko for you to say yes? Ay, nako. Ito na naman ba tayo? Di ba ang sabi ko sa'yo, hindi pa ako ready. Hindi pa established yung buhay ng mga kapatid ko. Babe, hindi naman porket magpapakasal ka sa akin, pababayaan mo na yung pamilya mo. Kapag kinasala tayong dalawa, pwede na kitang tulungan sa pag-aaral na Mike at saka ni Micah. Mahahati yung atensyon ko eh. Siyempre, ang iisipin ko yung buhay na natin. Eh, hindi pa kaya ng pamilya ko na malayo ako sa kanila eh, lalo na si mama. Di sige, ganito na lang. Hanggat hindi pa natatapos sa pag-aaral si Micah, hindi mo na tayo mag-aanak. Kung hindi natin gagawin yon, bakit pa tayo magpapakasal? Anak lang ba ang dahilan kung bakit nagpapakasal? Kaya nga magpapakasal para magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Ang ibig sabihin nun, handa ka nang maging magulang. Yun yung essence ng kasal. Mara, hindi ganun yun. Kapag naisip mo ng pakasalan ng isang tao, ibig sabihin nun you are ready to spend the rest of your life with that person. To share everything together. Di ba sabi nga ng pare kapag kinakasal, sa hirap man o ginhawa, di ba? So you're saying na gusto mo na ako makasama habang buhay? Oo naman. Mara, mahal na mahal kita. And I will do everything, anything for you. Kahit anong gusto mo, susundin ko. Kung gusto mo unahin ng pamilya, okay lang. Susuportahan kita. Ang gusto ko lang naman na maging kapalit ay yung alam kong akin ka. Yung makasama kita sa bawat araw na darating sa buhay ko. Nagpo-propose ka ba ulit?
Alam mo, araw-araw kong dala tong singsing na to. Para kapag nag-yes ka na sa akin, handa ako. Ano ba kasi nakita mo sa akin? Gian, ni-reject na kita noon. Di ba dapat sumama na yung loob mo sa akin? 9 years na nga yung relasyon natin, bakit naghihintay ka pa rin? Dahil mahal kita. So please, Mara, be my wife. Kaya mo ba ako dinala dito para mag-propose ulit? Pwede na rin. Again, Mara, babe, please marry me. Yes, I will. Talaga? Pumapayag ka na? Oo nga, bakit ayaw mo ba? Hindi, medyo speechless ako. Bago ka pa may sabihin dyan, isuot mo muna yung singsing sa daliri ko bago pa magbago yung isip ko. Oo nga pala. Yan. Bagay na bagay sa'yo. I love you so much. I love you more. Popoy at Hasmin, pasalamat na lang talaga ako at nandyan si Gian para sa akin. Siya lang ang pinag-uubutan ko ng lakas ng loob para kayanin ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. At buti na lang, mahaba ang pasensya niyang hintayin ang isang tulad ko na ang palaging gustong unahin ay ang kanyang pamilya. Ate, ano ba yung sasabihin niyo sa amin ni Kuya Gian, ha? Naiinip na ako eh. Mamaya na. Hintayin lang muna natin si Mama, okay? Sinabihan ko na kasi si Mama na umuwi ngayon kasi may sasabihin nga ako. Ate, sabihin mo na sa amin ni Micah. Nagugutom na ako eh. Kanina ko pa naamoy yung fried chicken. Babe, bakit hindi natin sabihin sa mga kapatid mo? Excited na rin ako malaman nila eh. Ang alin ba? Sige na nga. Sasabihin na namin sa inyo. Ikaw na, babe. Kakasal na kami ng ate niyo. Talaga? Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Grabe, kinikilig ako, ate! I'm so happy for you, ate. Ay, salamat. Akala ko tatanda kang dalaga eh. Pero nagkamali ako. Congratulations, ate! Uy, Kuya Gian, ingatan mo yung ate namin ha. Huwag mong sasaktan yan. Lagot ka sa amin ni Micah. Siyempre, hindi ko sasaktan ng ate Mara niyo. Ito pa, mahal na mahal ko to eh. Oh, anong meron dito at naririnig ko sa labas ng katuwaan ninyo? Oh, Gian, iho. Mabuti naman at napadalaw ka ulit dito. Kumusta ka na? Tita, maayos naman po. Kayo po? Ito, maganda pa rin. Ma, may sasabihin po pala ako sa inyo. Cynthia, nabayaran ko na yung tricycle. Ma? Sino yan? Ay, ito ba? Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo. Children, Gian, ito nga pala si Leo, boyfriend ko. Ano? Hello? Sandali lang pakiulit nga, Ma. Baka kasi nabingi lang ako eh. Ikaw talaga, anak. Maglinis ka nga ng tenga mo. Ang sabi ko, boyfriend ko si Leo. What? Ano ka ba namang bata ka? Puro ka what-what dyan. Kailangan ba paulit-ulit? Nakilala ko si Leo sa isang disco party kasamang mga friends ko. Tapos ayun, niligawan niya ako at naging kami. Actually, isang buwan pa lang kami pero sobrang mahal na mahal namin ng isa't isa. Di ba, babes? Oo naman, babes. Ma? Pwede ba kitang makausap? Yung tayong dalawa lang, please. Okay. Babe, sandali lang ha. Umupo ka muna dyan at magpintuhan muna kayong apat. Babalik din ako. Okay, babes. No problem. Ma, anong kalokohan to? Anong kalokohan ang pinagsasasabi mo dyan? Bakit? Ikaw lang ba ang may karapatan na magka-boyfriend? Syempre ako rin, oh. Okay, sige. Ilang taon na yung lalaking yon? 27. 27? Aba mas matanda pa ako dun Ma, baka nakakalimutan mong 56 years old ka na. Eh, ano naman ngayon, ha? Age doesn't matter nga, di ba? Tsaka hindi pa ako senior citizen, no? Kaya pwede pa ako mag-boyfriend. Tsaka naman, anak, ayaw mo bang maging masaya ang mama mo, ha? Hindi naman sa ayaw kitang maging masaya, pero, my God! Lugaran nyo naman ang lahat ng ginagawa ninyo. Sa tingin nyo ba tamang makipagrelasyon sa mas bata sa inyo, Ma?
At ito pa ha, sa lalaki mo kang walang trabaho. Ano, ako yung bubuhay sa inyong dalawa, ganon? Grabe ka naman. Sumasideline naman yan sa pagde-design ng t-shirts eh. Basta makipaghiwalay ka na ngayon sa lalaking yon, as in ngayon na. Mara, mahal ko si Leo. At mahal din niya ako. Anong problema doon? Naisip ko nga anak na dito na siya tumira para magkasama na kami. Mama naman, sa tingin niyo ba magandang example yun sa mga kapatid ko? Hindi na nga kayo tumutulong dito sa bahay, nagdala pa kayo ng lalaki. Ang sakit mo naman magsalita, Mara. Baka nakakalimutan mo. Nanay mo pa rin ako. Sa salita, ikaw ang nanay namin. Pero sana naman kahit minsan, magpakananay ka naman sa amin, oh. Hindi titira yung lalaki yan dito sa bahay. Ako ang nagdadala ng pera dito, kaya ako ang masusunod. Popoy at Hasmin, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ni Mama para mag-boyfriend pa. Hindi ko naman sinasabi na matanda na siya, na wala na siyang karapatang magmahal. Pero sana, inisip niya muna ang pagiging ina niya sa amin. Ilang araw kong hindi kinibo si Mama ng mga panahong yun. Gusto ko kasing iparamdam sa kanya na hindi ko nagustuhan ang ginawa niya. Alam kong siya pa rin ang nanay ng pamilya namin. At hindi naman sa kabastusan, pero ako na ngayon ang nagtataguyod sa amin. Which means, may karapatan ako magsalita kapag hindi ko gusto ang nangyayari. Lalong-lalo na sa buhay ni Mama. Dear MOR, pumapag-ibig. Grabe. Alam mo, meron tawag dyan, Popoy, yung sa nanay ni Mura ni, na, mura! Oo. Mura na bentahan. Mapapamura ka talaga sa mura ng kamatis. Nagmumurang kamatis. Nagmumurang kamatis. Yan ang tawag. Diba? O di naman kaya kung medyo harsh, tumatandang paurong. Diba? Yan ang chika. Diba? Yan ang tawag. Ilang taon lang si Mami? 50 plus. 50 plus. Well, if you're, okay younger pa rin naman, di ba? Pwede pa yan. Pero alam mo, Popoy, I can very much relate to this story. Diba? Sige, go. Dahil, by all means, you have the floor, Hasmin. Of course. Kasi ganyan-ganyan din ang aking mood rakels noon. Diba? Pero hindi naman umabot sa punto yung nagjojowa. Pero yung mga tipong, yan nga, yung Rampadora, Dora the Explorer, yung mga tipong kasi-kasino. Nag-disco ba si Nagdi-disco. Mami? Lately nga, naloka nga ako, nababalita ako, kasama yung kapitbahay namin. Nag-disco sila. Nag-disco yung kapitbahay naming babae na walang ding asawa. Nagdi-disco, ganyan. Pero for the longest time, ganun kasi ang nanay ko. At pinag-aawayan nila ng tatay ko yan dati. At talagang ako naman, bilang panganay din kasi ako. Diba? Kaya ako, pasensya na mga kapamilya ha. Pero for sure, maraming magtatanggol dito sa nanay. For sure, maraming makikisimpatya kay nanay. Pero ako kasi, bilang sabi ko nga, I can relate much to this story, bibigyan ko naman din kumbaga marang ng depensa ang ating letter sender na si Ate Mara. Kasi totoo yan, alam mo yun nga, yung mga tipong aalis ng umaga, babalik na gabom. Manali ko baliktad. Aalis ng gabom, uuwi na ng jumaga. Ganon, di ba? Tapos casino, tapos pag nanalo, hindi na namin natitikman, ganyan. Pero pagka natalo, damang-dama mo, damang-dama, oo. Damang-dama ang hagupit ng pagkatalo. Charing. Oo, sa tatay ko Kami ang napupuruhan. Kaya pag kami humihingi sa tatay, wain ang pera. Kasi naigibsong na kay Mudang. Pero yan, nangyari naman dati pa, no? Dati pero pa yan. Matagal. Pero matagal na panahon. Kaya, sabi ko, I can relate to much dito kay Mara. Kasi ako bilang ako ay panganay, di ba? Parang at a certain point in time, napilitan din ako na kahit na nandiyan yung magulang ko, both parents, but since my father is working, napilitan ako magpakananay din sa mga kapatid ko. Di ba? Ako yung nagdidisiplina, ako yung nag-aalam kung may project ba kayo, ako yung nag-aalam kung kumain na ba kayo, yung mga kailangan nila. Ultimo sa bahay, sa mga kasambahay namin. Ikaw ang taga-muestra. Correct, malaking check. At the same time, nag-aaral pa ako noon, Popoy. Hanggang sa kapagtrabaho na ako. Dahil wala si mother. Correct. Kasi nga nanay, correct. Kasi si mama naman kasi, parang
tinatry din namang intindihin, di ba? Uy, okay Like lang ba na dito. pag-uusapan natin na i-share mo yan kay mama mo? Okay lang din naman siya nakikinig eh. Hindi Sharing naman kami. siya nakikinig. Hindi, nakikinig sa atin niya minsan. Hindi, Nagpapabati hindi, pa. mabait naman yung nanay ko. Alam naman niya Ano na lang open naman ako. to, mga learning. Correct, Diba? learning. Ano Hindi kasi, ang backstory niyan kasi, my mother, spoiled kasi ang nanay ko sa pamilya. Siya lang ang nag-iisang babae. Sa pamilya nila. Pamilya nila, siya lang ang nag-iisang babae. So, everything she wants, she gets. Kasi puro lalaki yung mga kapatid niya. Siya lang nag-iisang babae. So, siguro, nung nag-asawa siya, Popoy, ganun din. Treatment ng tatay mo? Hindi. Hindi naman. Hindi kasi yung tatay ko, di ba, syempre sobrang bait din, mapagbigay ng bongga, pinahinto siya sa trabaho. Yung talaga So, kabaliktaran mo yun. correct, yung tatay di mo. ba nga? So, ayun nga. So, ayan, sobrang nag-enjoy ang nanay ko. Feeling niya siguro dalaga pa rin siya noong mga panahong more rampa siya kasi casino, more rampa sa mga barkada. Pero, ayun nga, parang nakarelate nga ako kay Mara na nagtampo din talaga ako. As in, naggalit din talaga. Na parang, teka, bakit tong mga gawain mo akong gumagawa? Diba? Pero alam mo, Hasmina, I have nothing against dito sa mga magulang natin na sabihin natin gusto mag-good time paminsan-minsan. Yan ha, yung pag-good time yan, pag-disco, okay lang naman yan. Kailangan nila yan, socialization, ganyan. Pero kapag ka nga, ganyan, nagigipit na sa pera ang pamilya, sugal ka rin. Sugal ka pa, imbis na tumutulong ka na lang sa ibang Correct, paraan. tama. Tapos rampa ka pa ng rampa. Siyempre kapag umalis ka ng bahay sa ngayon, pag lumabas ka, unless ililibre ka 100% ng nagyaya sa'yo, gagastos ka eh. Correct. Diba, gagastos ka. Kaya sayang naman. At saka lalo hindi lang- sa sitwasyon nila Mara. Si Mara yung breadwinner. nagtatrabaho para sa pamilya, At saka- hindi sa nag-iisip si mother ng hanap buhay o Tama. ng pagkakakitaan. Tsaka- Sugal lang Correct. iniisip At saka sa hindi lang yun, pagkakitaan. Popoy eh. I mean, naiintindihan naman natin, like si Mama, hindi naman natin alam kung anong pinagdaanan niya noon, di ba, nung namatay yung tatay. So, malay naman natin for the longest time, si Mama ang nagtataguyod sa mga anak. Pero alam mo, Diba? kung sakasakali na ganun ang nanay nila Mara, yung siya talaga yung nagpo-provide, alam mo, itutuloy niya lang yan eh. Itutuloy niya, hindi siya bibitaw hanggat hindi tapos ang lahat ng mga anak. Pero siguro yun nga. Hindi, Kasanayan tignan natin, halimbawa, ganun ang backstory nga. Diba? Okay naman, sabi mo nga, Popoy. Kumbaga parang our parents deserve to enjoy their lives. Lalo na nga sa mga late stages ng buhay nila. From time to time, okay Correct. yan. Ngunit na dapat subalit, sa akin walang problemang mag-enjoy ka sa buhay mo. Lalo na tong si nanay ni Mara kasi ang tagal ng single, 'di ba? Ang tagal ng byuda. But for as long, so long as hindi mo makakalimutan yung responsibilidad mo bilang ina. Yan. Diba? Kasi, like siguro, kampante na rin tong si nanay dahil nga itong anak niya nagtatrabaho na. Tapos yung dalawang anak niya, bagamat nag-aaral na, pero matatanda na rin, kaya na rin ng sarili kung tutuusin. But then again, parenting, Popoy, it's a forever responsibility hanggat nabubuhay ang anak mo. Yun ang forever. Diba? Yung pagiging magulang at pagiging anak din. Yan ang mga Correct. forever. Siguro yun lang ang nakakagalit talaga kay mami. Kaya ako naiintindihan ko nga, Alam mo, naiintindihan ko yung damdamin ni Mara. yung iba, correct. nainis na doon sa ganyan. Wala na nga naitulong, hindi pa iniingatan kung ano yung naiaabot ni Mara. At ito pa, gusto pang patirahin doon ang kanyang boyfriend. Ano ba naman si mami? Na mas matanda, doon naman talaga, teka lang naman. Di mo napusuan, di ba? Yun lang talaga, wala talaga, 100%. Teka lang, baka naman nahihibang ka, baka naman ikay nakainom pa. Di ba? Baka lasing ka pa. Baka pinatira ka niya ng kung ano, mudang Baka nakain. Anong pinakain yung lalaking yan sa'yo? Baka nabarang ka. Alam Di mo, ba okay nga? lang sige mag-boyfriend ka, pero yung parang carefree ka pa masyado. It's okay to be carefree, pero yung careless. Oo. Careless na pakikipagrelasyon. Tama. At saka imaginein mo, may mga bata kang anak. Bata doon sa boyfriend mo. Diba? Maganda. Tsaka delikadesa na rin naman, mudang. Ano ba yan? Just garbanzo. Magkita na lang kayo sa labas kung di nyo talaga mapigilan. Correct, malaking check, di ba nga? Pero, Uwi pa. correct, malaking check. Pero, May ba't, extra naman daw sa pagtatatak ng t-shirt. mabubuhay ka niyan. Maloka ka isang umaga, pagising mo, yung buong katawan mo may tatak. Ayan, hindi sa inaano natin yung mga Minamaliit nagtatatak ng natin. t-shirt, pa-extra kasi. Ibig sabihin, hindi regular yung trabaho niya. Hindi rin regular ang pera niyan. Tama. At malamang ikaw pa ang bumuhay dyan, di ba? Ikaw ba, Hasmin, kung sakali mangyari sa'yo Oo. tama lang ba para sa'yo yung ginawa ni Mara na, teka lang, hiwalayan nyo yan. Ako nagpapasok ng pera dito.
Ako ang masusunod. Yung Ay, statement niya. in fairness, doon naman ako hindi ko napusuan kay Mara yung ganyan. Alam nyo, hindi porke ikaw ang bumubuhay or nagpapasok ng pera sa pamilya, may karapatan ka na para sabihin kung ano ang dapat gawin ng magulang mo. Kasi paikot-ikutin mo man ang mundo, magulang mo pa rin yan. You can only tell her kung ano ang nararamdaman mo, and you can only tell her kung ano yung mga pagkakamali niya na sa tingin mo, but you cannot demand na gawin niya to. Dahil diba? ako nagpapasok na may panunumbat. Correct, Wala. malaking check. Dahil magulang mo pa rin yan. At talaga namang, ako, I used to, Popoy, isa ako sa mga pasaway sa mga ganitong eksena na, anak lang kita, inirel lang kita. Dati lumalaban talaga ako sa nanay ko kapag sinasabi ko yan. Diba? But then I realized na, nga naman pala. Charing. Mahal Yun. pala after all. Mga ganyang eksena. Yan. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, nung una pa man ay hindi na ako nag-expect. Nahihiwalayan ni Mama ang boyfriend niya. Dahil kahit anong tanggi ang gawin ko, ay nagpatuloy pa rin ang relasyon nila. Kaya ang ginawa ko, binabawasan ko ang allowance niya. Pero bigla itong umalma at nagalit. Wala naman akong nagawa dahil nanay ko siya at kailangan ko siyang pagbigyan. Sa wakas, nakauwi na rin. Ate, nandiyan ka na po pala. Sana po nagpasabi ka man lang na uuwi ka na, di sana nakapagluto ako ng pagkain para sa'yo. Okay lang ako. Saka kumain na kami sa labas nila Gian, kaya medyo busog pa ako. Oh, teka, nasa si Mike? Ate, umalis lang po saglit kasama yung mga kaibigan niya. Okay. Si Mama, nasaan? Umalis din po kaninang umaga eh. Nagbingo kasama yung mga kaibigan niya. Sugal na naman yung inaatupag ni Mama? O nakapag-grocery na ba kayo? Hindi po eh. Ha? Bakit? Nagbigay na ako ng pera bago ako umalis, di ba? O bakit hindi pa kayo bumibili ng mga kailangan dito sa bahay? Ate, kinuha ni Mama eh. Sabi niya hihiramin lang daw niya saglit kasi may laro raw sila ng mga kaibigan niya. Pati nga yung pambayad ng kuryente, kinuha rin niya eh. Ano? Mara, bakit hindi mo ako tinawagan? Pinagbawalan niya kami ni Kuya eh. Actually, may isa pang dahilan kung bakit wala dito si Kuya. Ano namang nangyari? Nag-away sila ni Mama. Ano kasi ate eh. Nandiyan ka na pala, Mara. Kumain ka na ba? Teka, anong ginagawa mo dito? Di ba sinabi ng mama mo? Dito na ako nakatira. Maika, pagtimpla mo naman ako ng kape Hoy, wala kang karapatan na utusan ng kapatid ko ha. Umalis ka nga rito. Ano ba problema mo ha? Para sa kaalaman mo ha, si Cynthia nakiusap sa akin na dito ako tumira. Ano magagawa ko? Patay na patay sa akin yung nanay mo. Kulang na nga lang eh. Iyayin ako magpakasal nun eh. Lumayas ka nga dito sa bahay namin at huwag ka nang babalik. Naiintindihan mo ba ako? Alam mo, teka ha. Alam mo, mas type kita kaysa sa nanay mo. Anong sabi mo? Ang sabi ko, mas gusto kita kaysa sa nanay mo. Gusto mo, ako na lang maging boyfriend mo eh. Pwede naman ako eh, ha? Bastos! Hindi ka ba aalis, ha? Gusto mo ba magpatawag pa ako ng mga pulis? Mana, ano bang kaguluhan to ha? Paalisin nyo na yung lalaking yan. O pulis ang magpapalayas sa kanya dito, mamili kayo. Ano bang pinagsasabi mo dyan ha? Bisita ko si Leo. Talaga, Ma? Bisita mo? Dito na nga nakatira eh. At ano naman ang masama doon ha? Pamamahay ko naman to ah. Papatirahin ko kung sino man ang gusto ko. Ganyan ka na ba talaga, Ma? Wala ka ng respeto sa aming mga anak mo. Binabastos mo na kami. Buti sana kung ikaw ang nagpapasok ng pera dito. Kung ikaw yung nagpapaaral sa mga kapatid ko, pero hindi eh. Ako yung bumubuhay sa pamilyang to, tapos magdadagdag pa kayo ng palamunin. Hindi kita pinalaki para bastusin lang ako. Sino ka ba sa akala mo ha? Hoy, nanay mo ko. Wala ka dito sa mundo kung hindi dahil sa akin. Kaya wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Ma, pagod na ako sa inyo. Ako yung pumupuno sa mga pagkukulang nyo bilang isang nanay sa amin. Maawa naman kayo. Sobrang pag-aabuso na itong ginagawa nyo sa akin. Nauubos din ako, Ma.
Napapagod. Sana kahit isang beses, tignan niyo naman ako bilang isang anak. Hindi yung tagagawa niyo ng pera. Responsibilidad mo yan. Responsibilidad mo yan para sa pamilyang to. Wala kang karapatan na magreklamo. Meron, Ma. Halos ibuhos ko na lahat sa inyo yung oras ko. Niwala nga akong ipon para sa sarili ko eh. Kasi lahat binibigay ko sa inyo. Hindi ko magawang bigyan ng oras yung sarili ko kasi kayo yung iniisip ko. Pero saan napupunta ang lahat ng pinaghirapan ko, ha? Sa wala! Di ba ang nanay, habang buhay inaalagaan ng mga anak? Hanggang sa huli, sila ang iniisip? Bakit hindi kayo ganun? Bakit parang habang tumatagal, nawawalan na kayo ng pakialam sa amin? Nanay pa rin ba namin kayo? Ate, tama na yan. Ngayon, Ma, mamili ka. Papaalisin niyo yung lalaking yan. O ako ang aalis dito sa bahay. Mara, ano ba? Ayaw mo ba akong maging masaya, ha? Masyado ka naman makasarili. Ako pa ngayon yung naging makasarili? Pati nga yung bisyo nyo eh. Pera ko yung ginagamit nyo. Kung hindi nyo kaya magtino, pues hahayaan ko na lang kayo. Sina Micah at Mike na lang ang iintindihin ko. Tinatalikuran mo na ba ako bilang ina mo? Bakit, Ma? Kailan mo ba hinarap ang pagiging ina mo sa amin? Pagod na ako eh. Suko na ako sa inyo. Bahala na kayo sa buhay nyo, Ma. Popoy at Hasmin, pagkatapos ng pag-aaway namin yun, ay kinuha ko ang mga gamit ko at umalis na ng bahay. Kaagad akong pumunta sa apartment ni Gian para makituloy. So in short, bigla kami naging magka-live-in partner. Ilang beses niya akong kinausap na baka pwedeng idaan sa isang maayos na usapan. Pero ako itong nagmatigas. Ayokong umuwi sa bahay hanggat hindi nagtitino si Mama. Medyo nakonsensya nga lang ako. Pero kailangang malaman niya na mali ang mga ginagawa niya. Lumipas ang 6 na buwan. Si Micah at Mike lang ang sinusuportahan ko. Allowance lang nilang dalawang binibigay ko at yung sa bahay. Hinayaan ko si Mama na gumawa ng paraan. Alam kong baka magbago ang tingin niyo sa akin at sabihing wala akong kwentang anak. Pero Popoy at Hasmin, tao lang ako, napupuno rin. Basta mag-aaral kayong mabuti, ha? Yung kapatid mo, palagi mong babantayan. Baka mamaya kasi kakanood ng TV, puro bagsak na naman yung exam nyo. Opo, ate. O, tutukan mo yung exam at saka assignments niya, ha? Lalong-lalo na sa math. May kailangan pa ba kayo sa school o may mga gagastusin, ha? Yung field trip na lang po namin ni Micah, ate. Sa susunod na linggo na yun. Ay, naku, oo nga pala. O, sige, ha? Magkita na lang tayo bukas sa labas ng school para maibigay ko sa inyo yung pera. Isasabay ko na rin yung mga allowance nyo. Ate, ba't kasi hindi ka na lang umuwi dito sa bahay? Miss na miss ka na namin ni Micah. Alam mo namang may tampuhan pa kami ni Mama, di ba? Saka gustong ma-realize niya na kaya ko siyang tiisin. Kaya nga ba? Ate, kahit naman anong gawin natin, nanay pa rin natin siya eh. Sige na ate, umuwi ka na dito. Mag-usap kayo ulit ni Mama ng maayos. Lahat naman ng bagay nadadaan sa maayos na usapan, di ba? Makikinig naman sa'yo yun eh. Sige na, may gagawin pa ako, ha? Mag-aral kayo ng mabuti, okay? Magkita na lang tayo bukas pagkatapos ng klase mo. Sige ate, bye. Bye. Pinagtimpla kita ng kape. Salamat. Gusto naman yung mga kapatid mo? Ayun, okay naman. Medyo hirap lang sila dahil ngayon lang naman ako nahiwalay sa kanila ng ganito katagal. Siyempre, nag-a-adjust pa yung mga bata. Ang mama mo, ganun pa rin ba? Hindi ko na tinanong. Alam ko namang walang nagbago eh. Pinapauwi na nga nila ako ng bahay at mag-usap daw kami ni Mama. O bakit hindi mo gawin? Siguro, kapag nakita ko kasi si Mama, baka lumambot ulit yung puso ko. Baka mabalik lang kami sa dati, panay bigay lang ako ng bigay habang siya, ayun, umaabuso. Ang hirap-hirap magpalaki ng magulang. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Tama ang sinabi ng kapatid mo. Mag-usap kayo ng masinsinan ng mama mo. Halos 6 na buwan mo na siyang tinitiis. Yung mga pinapadala mong pera, sapat lang para sa allowance ng mga kapatid mo. Paano pala nila nababayaran yung gastusin sa bahay? Hindi ko alam. Hindi ko na nga rin tinanong eh. Bahala na si Mama dun. Tapos na yung obligasyon ko sa kanya. Pagod na ako.
Oras naman para isipin ko yung sarili ko. Sigurado ka na bang tapos ka na sa obligasyon mo sa mama mo? Ano pang ibig mong sabihin? Kasi simula nang magsama tayong dalawa, wala ka nang ibang inisip kundi ang kalagayan ng pamilya mo. Kung kumain na ba sila, kung nag-aaral ba ng mabuti ang mga kapatid mo, kung may pambayad ba sila ng kuryente. Iniisip mo pa rin kung kumusta na ang mama mo. I know you, Mara. Hindi mo sila kayang tiisin. Masyado nang matagal ang 6 na buwan. Nahihirapan na kasi ako kay mama eh. Nung umalis ako sa bahay, saka ko lang naramdaman na may malaki pala akong tampo sa kanya. Ano po kasing klaseng nanay siya eh. Diba dapat siya yung nag-aalaga sa amin? Pero hindi naman niya ginagawa yun. Pero tandaan mo, Mara, nanay mo pa rin siya. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka rito. Yun na nga yung nakakainis eh. Sapat ba na dahilan yun para pahirapan niya kami? Oo, siya yung dahilan kung bakit ako nandito. Pero sana naman, huwag niyang abusuhin yung dahilan na yun. Pero alam mo, tama ka. Parang mas lalo yata akong napaparanoid kapag wala ako sa bahay. Gusto mo na bang umuwi? I'm sorry, Gian. Sorry kung hindi yung relasyon natin yung priority ko. At hindi ko rin alam kung kailan ako magiging handa para sa iyo eh. Kailangan nila ako, kaya... No. Hindi mo sa akin ibabalik ang singsing na binigay ko sa'yo. Pero ayoko maghintay ka sa akin. Baka mapagod ka lang. Mahal kita. At kahit anong paraan, kahit gaano katagal, maghihintay ako sa'yo. Wala kang ibang maririnig sa akin kung gusto mo unahin ang pamilya mo. Hindi sasama ang loob ko kung pangalawa lang ako sa buhay mo. Kapag maayos ang lahat, kapag handa ka na, nandito lang ako. Hanggang sa dulo, mamahalin kita. Popoy at Hasmin, pinag-isipan ko muna ang lahat bago magkaroon ng final decision. Ayoko na kasing bumalik pa kami sa dati ni Mama. But still, umiiral sa akin ang pagiging isang mapagmahal at responsableng anak. Kaya naman nag-usap kami ulit ni Gian at napagdesisyonan kong umuwi na lang sa bahay. Tama na siguro ang 6 na buwan na hindi ipagpapansinan. Napagkasundoan din namin ni Gian na hindi muna kami magpaplanong magpakasal hanggat hindi pa peaceful ang utak ko. Hanggat hindi pa naaayos ang lahat-lahat. Bakit ang daming gamit dito sa bahay? Micah? Mike? Mara, umuwi ka na. Pasensya ka na sa mga gamit ko, ha? Sandali, aayusin ko lang para may maupuan ka. Ate! Ate! Buti naman umuwi ka na, ate. Miss na miss ka na namin. Miss na miss ko na rin kayo. Oh, nasa si Mike? Inutusan ko muna anak na pumunta sa Taguig. Taguig? Anong ginagawa niya sa Taguig? Naghatid ng order, ate. Malapit lang naman dito sa atin kaya hinatid na lang ni kuya yung order. Nakipagkita siya. Teka, anong order? Ate, hindi pa siguro nababanggit sa'yo ni kuya. May online shop kasi si mama, tapos kapag wala kaming ginagawa ni kuya, tumutulong kami sa kanya. Ako yung tagapadala, tapos kapag malapit, si kuya yung nakikipagkita. Sinasamahan siya ng mga kaibigan niya para safe. Online shop? Oo, anak. Ito kasi yung mga paninda ko. Naisip ko kasi na magandang pagkakitaan din yun. Huwag ka mag-alala. Safe naman tong ginagawa ko. Nagpatulong kasi ako doon sa kaibigan ko. May mga kasosyo rin ako sa Thailand, kaya malaki ang kita ko rito. Saan kayo kumuha ng pampuhunan? Nangutang ako, anak eh. Mama naman, nangutang ka na naman. Ate, relax ka lang. Malapit nang mabayaran ni mama yon. Ay, sandali po. Kukuhanan kita ng pagkain. Bumili kami ng cake eh. Pupunta lang po akong kusina, ah. Magkano na lang ho yung utang niyo? Babayaran ko na lang. Huwag na, anak. Kaya ko na to. Marami ka nang nagawa para sa akin. Marami ka na ring ibinigay na pera na winaldas ko lang. Alam mo, anak, magmula nung umalis ka, nagbago ang lahat. Parating may kulang. Pasensya na po kayo, ma. Sumama lang po talaga kasi yung loob ko eh. Alam ko yun, anak. Kaya hindi ako galit sa'yo. Actually, tama nga ang ginawa mo eh. Kasi kung hindi mo gagawin yun, hindi ako matatauhan. Sa totoo lang kasi, ma, matagal na akong may sama ng loob sa'yo.
Magmula nung iwan tayo ni Papa, nag-iba ka na. Pinabayaan mo na ako. Nagtatrabaho ako habang nag-aaral. Samantalang kayo, wala kayong ibang ginawa kundi yung magsugal, maghanap ng boyfriend. Kaya yan, 2 beses kayong nabuntis sa magkaibang lalaki. Pero hindi pa rin kayo nagtino. Yung responsibilidad na dapat kayong gumagawa, sa akin napunta. Ako yung panganay eh. Hanggang sa nakasanayan ko na lang yung hirap. Pasensya ka na kay Mama. Hindi ko lang kasi matanggap na iniwan tayo ng Papa mo. Tanong ko nga nun, bakit? Minahal ko naman siya ng sobra pero bakit iniwan pa rin niya ako? Kaya naisip ko, siguro kung hindi ako magseseryoso sa buhay, hindi ako masasaktan. Hindi ko napansin. Ikaw palang nahihirapan pero anak, kinaya mo. Wala naman akong ibang choice kundi kayanin ang lahat eh. Lalo nang magbuntis ka kay na Mike at saka kay Mike. Mas lalo akong nagpursige sa buhay kasi kung aasa kami sa iyo, walang mangyayari. Kaya sorry anak. Sorry kung hindi ako naging mabuting nanay sa'yo at sa mga kapatid mo. Pero nagpapasalamat ako dahil nandito ka pa rin. Inuuna mo pa rin kami. Tinanggap mo ang mga kapatid mo kahit magkakaibang tatay kayo. Tiniis mo mga ginagawa ko at paulit-ulit mo akong pinapatawad. Nanay po kita eh. Wala akong karapatang magalit sa'yo. Wala akong karapatan na talikuran ka. Kahit sobrang hirap na ako sa'yo. Hindi ko pwedeng ialis ka sa buhay ko kasi nanggaling ako sa'yo eh. Kaya salamat. Halika nga rito. Miss na kitang yakapin eh. Ay, panganay ko. Ako rin po. Miss ko na yung yakap mo. Pero alam mo ma, kahit ganyan ka, pasaway minsan. Never kong hiniling na sana iba na lang yung naging nanay ko. Kasi nang dahil sa'yo ma, marami akong natutunan eh. Nang dahil sa'yo, natuto ako maging malakas, matapang at responsable. Huwag kang mag-alala. Dahil magmula ngayon, babawi ako sa inyong magkakapatid. Kahit sa ganitong paraan man lang, makatulong ako sa iyo. Salamat po, Ma. Oras na rin para isipin mo naman ang sarili mo. Kayo ni Gian. Nagkausap na po kami ni Gian. Willing naman po siya maghintay. Kahit na anak, mabuting tao ang boyfriend mo. Gusto kong mangyari sa iyo ang hindi nangyari sa akin. Ang magkaroon ng magandang buhay, mapagmahal na asawa at masayang pamilya. Gawin mo yun para sa sarili mo. Huwag kang gumaya sa akin. Okay lang po. Paano naman po kayo? Nandito naman ako eh. Tama na yung mga panahon na naging ina ka ng pamilyang to. Panahon na para ikaw naman ang maging ina ng pamilyang bubuuin mo. Okay lang kami. Alam ko naman na hindi mo kami kakalimutan. Oo naman po, Ma. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din kita, Mama. Popoy at Hasmin, nagtuloy-tuloy ang pagkakaayos namin ni Mama. Kung dati ay hindi ko siya maasahan sa lahat, ngayon ay naramdaman ko ulit ang pagiging nanay niya. Siya nang nag-aasikaso sa amin tuwing umaga, lalong-lalo na sa 2 nag-aaral. Sa ngayon ay nagpaplano na kaming magpakasal ni Gian. Sa basbas na rin ni Mama. Gusto na raw niya kasing magkaapo para may maalagaan siya ulit. Popoy at Hasmin, thank you so much for reading my letter. Sana ay naka-inspire ang istorya kong ito at nakapagbigay aral sa mga nakikinig ngayon sa programa ninyo. Hanggang dito na lamang and more power sa Dear MOR. Dear MOR. #InLove Pumapag-ibig. Yehey! Pumapag-ibig! At wow, nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman si Mara at ang kanyang
Mama Cynthia. Yan, dahil nagkaayos na nga sila. Kita mo na, buti naman pagkatapos ng napakahabang panahon ng pagbubuhay dalaga ni Mami. Eto at nagising na nga sa katotohanan na kailangan niya nang magpakaina sa kanyang mga magulang. Pero sa kanyang mga anak. Pero inuulit ko lang ha, okay lang naman sa mga magulang natin ha na sila gumimik. Wag niyo naman pagbabawalan. Kung magbibingo lang tuwing weekend kasama yung mga barkada rin nila, go ahead, sige po, nay, tay. Ayan, pagka magkakasino, kung may pang-kasino, sige. Pero kung isasama lang, pwede rin kung ililibre. Nakapaggala-gala, kailangan din nila yan exercise. Ayan, pero kapag naisasanla na yung kung ano-ano, nagagalaw na yung pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, paano pa makaligo bago umalis? Walang tubig panligo. Mahirap na yan. Kailangan nyo nang sitahin din kahit papano. Yan, binibigyan din naman tayo ng lisensya bilang isang bahagi ng pamilya. Di ba, na paalalahanan ng ating mga magulang. Lalo nga kung medyo nalalapit sa pag-uugali nitong nanay ng ating letter sender na si Mara. Okay lang naman yan, makausap. Pero sabi nga ng boyfriend ng fiancé ni Mara na si Gian, madadaan naman yan sa magandang usapan. Ayan, at ako naman personally, natutuwa rin naman ako sa naging pag-atake ni Mara. Ayan, kahit pa paano, alam nyo, kanya-kanyang style yan Meron yung sa una, hindi mo makukuha sa malambot o maayos na pag-uusap. Diba? Hindi ka pakikinggan, hindi ka papansinin. Kaya gagawa ka ngayon ng paraan para pansinin ni nanay o ni tatay ang pinupunto mo rin bilang anak. Ayan nga lang, kapag kasi galit tayo kita nyo si Mara, kapag galit, pinakikita rin dito sa kwento na kung ano-ano na mga lumalabas din sa bibig natin. Dapat din naman pinag-iisipan. Okay? Ayan ha, at buti na lang nagkasundo na nga itong mag-ina, si nanay, na nasanay, na buhay dalaga. Baka po nagtataka ko kayo kung nasan si Yasmin. Meron lang po siyang emergency lumabas lang saglit. May sumakit. Pero okay lang po siya. Okay lang siya. Itong storyang to para sa akin, para kay Popoy, ay isa lamang patunay na ang pagmamahal ng kapamilya ang isa sa pinakamatibay mong masasandigan kahit saan o kahit kailan. Ayun talaga yan. In the end, yung mga kapamilya mo pa rin, yung mga kadugo mo, sila pa rin ang magtatayo sa'yo, ang magpapatindig sa'yo kung sakaling madapa ka man. Kaya naman maraming salamat sa mga bumuo nitong story ang pinadala sa atin ni Mara. Sa ating writer na si Arlene Limshaco, thank you so much. At syempre sa editor nito na si Joko Loco, maraming salamat sa iyo. Ang gumanap na Mara ay si Jamie Rubio. Samantala, gumanap namang si Mika ay si Cindy Bacena. Ang gumanap na Mike ay si Simon de la Cruz. Ang gumanap na, medyo ang nagmumurang kamatis na si Mama ay si Kenneth Ancero. Ang gumanap na matigas ang muka na boyfriend ni Mama, matigas din po ang muka nito sa totoong buhay. Mapapakinggan niyo po siya alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali sa linggo. Siya po si Mr. Right. Alam niyo naman po yan. At ang gumanap naman napakaboit naman ito, si Gian, ay si Jesse Owen Villamor. Thank you so much. Nakasama nyo nga po DJ Popoy, that's my Guapopoy. At syempre, kanina rin nakasama nyo si Baby Girl Yasmin.